Hello Kuya Bordes, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng followers ng channel na to. Itago niyo na lang ako sa pangalang Linda. Matagal na akong silent reader, pero gusto ko nang i-share ang hindi ko malilimutang karanasan sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Nagsimula kaming manirahan sa isang abandonadong bahay na tinatawag nilang White House. Sikat ito sa lugar namin, hindi dahil sa ganda kundi dahil sa mga nakakatakot na kwentong bumabalot dito. Maraming tao ang ayaw dumaan malapit sa bahay, lalo na tuwing dapit hapon, yung oras kung kailan nag-agaw ang liwanag at dilim. May mga naririnig daw silang boses, may nakikitang anino sa bintana, at may malamig na hangin dumadaloy sa paligid nito kahit natirik ang araw. Wala kaming matirhan kaya napilitan kaming lumipat dito ng pamilya ko. Pagdating namin, parang gubat na ang paligid. Napapalibutan ito ng matataas na damo at malalaking puno ng mangga. Habang nililinis namin ang bahay, may napansin na agad akong kakaiba. Parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maunawaan kung ano ang sinasabi, pero may kung anong kilabot na gumapang sa likod ko, ang maskin ilabutan ako. Tuwing gabi, naririnig ng papa ko ang iyak ng isang babae. Dahil hindi siya madaling matakot, isang gabi sumigaw siya, "Kung sino ka man, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Matutulungan kita." Pagkasabi niya noon, biglang tumigil ang pag-iyak, pero hindi ibig sabihin noon na wala na siya. Sa bahay na to, walang kuryente noong una, kaya gasera lang ang gamit namin. Isang gabi, nagkukwentuhan pa kami ng mga kapatid ko nang biglang tumunog ang cellphone ng kuya ko. Lobat ang phone niya noon. Patay na dapat ito. Pero bigla itong nag-play ng kanta na hindi niya maalala kung kailan niya sinab. Lahat kami nagkatinginan, tapos sabay-sabay kaming nagtakbuhan palabas. Sa sobrang takot, sabay-bay na kami natulog malapit sa dagat. Nagsiga kami para may ilaw at kahit papano, makatulog ng matiwasay. Pero nang makaramdam na ako ng antok, na naginip ako. O baka hindi lang basta panaginip, may isang babae sa panaginip ko, suot niya ang isang lumang puting damit. Mahaba ang buhok niya, nakalutang sa hangin. Pero ang kinatatakutan ko, hindi siya lumalakad, umaaligid lang siya sa amin, parang pinagmamasdan niya kami. Parang binibilang niya kami, pagmulat ng mata ko, 3:00 ng madaling araw. Napatingin ako sa bahay na tinirhan namin, may nakatingin sa amin mula sa malayo. Kinabukasan, nagising kami at nagpatuloy sa paglilinis. Ang kuya ko, umakyat sa itaas para maglinis ng banyo. Dahil may konting ayos na ang bahay, nag-selfie siya sa salamin ng CA. Pero nang tingnan niya ang picture, may ibang tao sa likod niya. Isang pamilya, mag-asawa at isang bata. Dali-dali siyang bumaba. Nanginginig ang kamay habang ipinakita sa amin ang litrato. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Pinatawag namin ang isang albularyo para mag-ritual sa bahay, pero hindi pa roon natapos ang bangungot namin. Dahil matapos noon, may mga guhit ng mga mukha sa dingding ng bahay namin. Akala namin simpleng mansa lang ng tubig na natuyo. Pero pagtingin namin mabuti, mga mukha ng tao ang nakaukit sa pader. Iba-iba sila, may matanda, may bata, may mga mukhang halos hindi mo na makilala dahil baluktot ang pagkakaguhit. At sa isang bahagi ng pader, may hugis ng isang hayop na hindi namin mawari. Dahil wala naman kaming ibang malilipatan, nagdesisyon kaming manatili na lang dito. Pero simula noon, mas lumala ang mga kakaibang nangyayari. Minsan, habang nakaupo ako sa terrace, nakita kong lumabas si Mama papunta sa gate.
Tinatawag ko siya pero hindi siya lumingon. Sinundan ko siya ng tingin, pero laking gulat ko nang makita ko siyang lumabas mula sa kusina. Nakita kitang lumabas ng gate, sabi ko kay mama. Pero ang sagot lang niya, kanina pa ako nandito sa loob, kung hindi si mama ang nakita kong lumabas. Sino yon? At hindi lang yon, minsan, naririnig ko ang ingay ng mga pamangkin kong naglalaro sa itaas, tumatakbo, naghahabulan. Dahil 10 oras ng gabi na, pinagalitan ko sila. Pero nang umakyat ako para silipin sila, walang tao sa itaas. Simula noon, nasanay na lang kami na may ibang nilalang nakasama sa bahay. May mga gabing may dumadaan na anino sa harapan ng pinto. May maririnig kang boses na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Sabi ng mga matatanda, marami na raw taong nawala sa lugar na to. May mga hindi na natagpuan. May babaeng ginahasa at pinatay sa mismong bahay na ito. Ngayon, hindi na namin sinusubukang lumaban. Wala naman kaming ibang matitirhan. Buhay pa rin kami, buhay rin sila, at magkasama kaming nakatira sa isang bahay.